gone. But I stopped you on the street last night. Said everything's alright. Roller coaster, take it through the day I'm right. It seems so good to be gone. Hey, morning goods mga kaibigan. Officially day 1 ng ating trip dito sa Batanes. No fishing for today. Pero magsushoot tayo. Kasama yung team natin ng exploration dito. So dala ko camera lang. Camera, drone. Usual. Yung ginagawa kong trabaho talaga madalas. Mag-document ng mga bagay-bagay. So, chinek ko lang sa mapa. Mahaba yung red zone. So, hanggang ngayon sa red zone pa tayo. So, no-fly zone. Tapos mamaya-maya, subukan natin magpalipad. No? Tapos, ayan, explore na lang natin yung lugar. Tingnan natin ano makikita natin. Ito yung, hindi naman ito yung first time na gumagawa ko ng mga contents na outside fishing. Depende pag sinisipag. Eh ngayon, hindi naman tayo fishing eh. Bukas pa. So, yan. Malaman na lang yan mamaya. Hindi ko alam kung ma-appreciate. Kailangan tukunan ng pusap. So, first stop natin. Yung kasama kasi natin si Romero, no? Nandun. Birder siya. So, birds ang priority niya. Ako naman sa more on the cinematic side. Ang problem, ang lakas ng ulan kanina. So, no chance na makapalipad tayo ng drone. Tapos, ang dala ko is for street 35mm. 35mm. Same sa dala ko sa Vietnam. Ngayon, marami na akong gustong kunan pero hindi pa natin mababa. Siguro mas okay kung nakahiwalay ako sa birding group kasi iba talaga eh. Hindi pwedeng maingay, hindi pwedeng galaw-gaw, hindi rin pwedeng magpalipad ng drone basta-basta kasi baka mabulabog yung mga ibon. So, yan yung kailangan i-consider din. At susubukan ko na rin mag-take ng shots. Okay, let's go. Ayaw ko nga alam. Hindi ako ready sa condition ngayon Nasira rin kasi sapatos ko eh. Ayan, yung nilayasan niya. Pwede ko napuntahan. Kasi wala na mabubulabog dyan. Uy. Hop, lumalakas, lumalakas. Balik ka sa loob. Itong area na to? Sa mga nagpanahon mga kaibigan. Shoot na, nag-fog na siya. Hindi ito ma-foggy pero ngayon nag-fog Yan yung mga boat nila dito nakalagay sa gilid. Ganda ng paligid men. Parang ano. Lalo na yung likod niyan. Yan yung isa sa tourist spots. Talaga ba? Ito. Ano to? Meron Yan, yung ba? House of Dakay na yun. Ayan. Ayun na yun. House of Dakay. Ano na? Magsasakay ako. Biyahe. Oo. Inapyahod? Di mo yan, ibigay ko pa sa bus ko. Ayan na mga kaibigan.
Aray na nasa Basco niya ko sa dia kay Chiyo. Mayuri. Yan. So may biyahe tayo. Malupit. Uy. May beach po. Kaya man. Nagawa pa lang eh. Kasi mga nakaraan kahit saan gumagawa. Siyempre yung waste. Lalata fiberglass yan. Yan o yan. Sige, tira. Okay lang, diretso lang. Okay. Ito pala yun. Tarik ka. Lalalakad yan hanggang doon. Oo, dati lakad-lakad lang ito eh. Ito, may mga swamp na. Oh. Pa rin yung nakikita ko. Ay mga kaibigan, ano? Look at that. Okay. So, naglalakad na tayo sa Palanes, ha? Grabe yun. Maganda yung ano, ito pala eh. Ayan oh. Oh. Diba? Cinema shit. Yung ang ganda yung kulay. Solid. Tayo ng konti. Ito, may nakita akong interesting. Ayan. Kita niyo yung separation ng bato doon sa foliage. Sobrang na-appreciate ko yung dahil ang sa paligid sa namin. Yung contrast ng lugar from brown to green to blue. Panalo. So yun mga kaibigan. Giniginaw na ako. Ang lamig. Ang ganda pala dito. So, kwento nung guide natin 2017. So, sobrang lamig. Akala nila mag-i-snow na. Sige. Sige, punta na lang natin. Siya yan. Lamig. So yun na nga, balik tayo sa akin ng kwento ko, no? Yung mga tao daw dito, ang lineage nila more of, mas malapit na sila sa Taiwanese. Kaya pala napansin ko kagabi, habang naglalakad-lakad, iba yung features nila, iba na puti, tangos ang ilong. Pero hindi sila singkit. Yung mga mata nila. Tapos kita mo rin yung pagkakahawig ng bawat isa. Okay. Pero yun nga, malamig. Giniginawa ko. Bihira. Pang Palawan yung style ng damit ko, manipis. Pang outdoor. Teka. Grabe. Uy. Marami akong interesting na mga bagay-bagay na nakikita dito eh, no? Una, yung may dumaang ibon sa harapan ko. Parang pterodactyl yung features. Wala siyang masyadong balahibo sa pakpak. Parang lang siya yung drawing ng bata na ganun lang. Tapos
patusok yung uso. Yun. Hindi ko alam kung ano yun. Eh, di naman ako masyadong maalam sa ibon. Pero yung mga kasama ko mga birders to eh. Kukwento ko mamaya sa kanila. Tapos pangalawa, hindi ko alam bakit pinuputol nila yung pandan. May nakita rin akong grupo doon kanina eh. Pinuputol nila yung pandan. Ako naman din. Halaman na yun kung ano man yan. Tapos palabati yung mga ibatan, ano? Parang nagbabaw sila, ngingitian ka. Sa Palawan, putik, suplado eh. Pabayaan ka lang. Pero oo, hindi masyado mga Palawan yung bumati na sa mga hindi nila kakilala. Siguro dahil karamihan sanay na rin sa mga taga Manila. Kasi karamihan, hindi mga karamihan, pero marami ang mga nakapag-aral, mga Palawan yung nakapag-aral sa Manila. Kagaya ko, sa Manila ako nag-aaral. So medyo hindi common yung makakasalubong ka, hindi mo napapansinin. Normal lang naman yun. Pero naalala ko nga nung bata ako, siguro dahil nga magkakakilala yung mga tao, kapag nagkakasalubungan, magbabatian, eh hindi ko na siya napagkikita. Lupig. Animal. Dapat talaga nag-jacket ako. Sana hindi ko makalimutan nagkwento yung ibon na nakita ako. Ayan mga kaibigan, sumilong muna tayo. Umulan eh. Ayan o. Biglang ang lakas. Hindi lalong ang lamig. Tumana tayo sa loob ng sasakyan. Eh mga kaibigan, bumalik ako para kunin yung camera. Ayan. Tinignan ko yung dagat. Ito. Tinanong ko yung guide namin kasi mangingisda pala siya. Kung kaya pa yan kanyang alon. Sabi niya, noon daw, oo. Pero ngayon kaya pa rin naman daw nilang mag-fishing sa ganyang condition. Pero nung araw daw, nung mga bata-bata pa sila, kasi kunti pa lang yung source ng food dito, kahit ganyang kalakas ang nag-fishing sila. Pero ngayon hindi na raw kasi marami na rin mauulam. So bakit ka nga naman talaga magsasaga sa ganyang kalakas na alon. Pero dati, normal pa yan. Kalmada pa daw yan. My goodness. Ay grabe. Pisa-pisa ah. Hanap kami ng ibon. Meron dun. Hindi ko sure kung kaya ko na sa binocs ha. Pero try natin. Uy, parang pwede ah. Hindi kaya. Grabe yung hangin dito. Kung sa lakas ang hangin, kaya niyang iuyog yung van. Pinapagpag na kumot. Ganon yung lakas ng hangin. Ganon yung feeling dito. Hanap lang tayo mapipicturean. Ini yan. Ang ganda ng view namin eh. Kaya susubukan ko isuma. Tapos tignan nyo. Wait lang. Maliit pa rin pero kita nyo? Ayan, maliit pa rin siya. Kasi layo natin eh. Pero pag sa malapitan, hindi lang kaya ng drone ko ngayon yung lakas ng hangin dito. Malamang pag pinalipad ko yun, bye bye na. Kaya timing tayo. Pero parang familiar. Ano, Sir Bert, yung Rolling Hills. Ayan na yan. Yung last night. Okay. So, ang ganda rin yung parang may space dun, no? Sa gitna. Ano yan yan? Pag nandiyan ka, lakad lang. Pag nandiyan ka, lalakad ka lang talaga. Walang kabayo, walang ano. Ayan. Try natin yung mararamdaman yung uyog. Kaya lang kasi nakagayro pala tong GoPro. Ayan o. Parang kumot na pinapagpag. Sigurado ako maririnig yung ugong ng hangin, pero yung uga baka hindi makita dito eh, kasi may stabilization tong
GoPro eh. Pero umuuyog-uyog kami. Normal lang daw to. So no fishing for today. No fishing. Ito coffee shop. Bato yung structure na. Ito talaga yung style nila dito, no? Bato o semento. Ganda ng ano. Ay. Ayan o. Ganda dito, men. Cinematic. Sa likod ko. Doon sa parte na umuulan, dito hindi. Tapos pag dito ka, fishing pa. Oh, galing eh. Oh, sabi yung tubig. Nakikita mo eh. Nahihiwalay. Dito sa part ko walang ulan, doon lang. Dito ka tuyo, tuyong-tuyo ako. Grabe. Ayun. Sabi ni Kebert, normal na amihan lang daw to. Hindi pa yan bagyo. Sa amin sa Palawan, pag ganyan, bagyo yan. Pero dito normal lang daw yan. What is normal in Batanes? Yan o. Para ako nasa movie oh. Harry Potter. Oh, yan. Ay,